Mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas. Praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas! Isang mapagpalang araw sa iyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba pang bahagi ng mundo. Malhay na aga sa inyo naming nakikinig diyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At diyan naman sa Zamboanga City na nakikinig via 1116 DXAS Radio Comunidad Buenos Dias. At magandang umaga rin sa ating mga kaagapay sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. Gayun din sa ating listeners sa 1197 DXFE Davao. At sa mga narito naman sa Metro Manila na walang sawang nakatutok sa atin tuwing Sabado ng umaga, happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Atty. Chona Cruz Gonzales. At ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belhica at ito po ang inyong programang Tabas ng Batas dito po lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at napakikinggan at napapanood din po sa Facebook at YouTube channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At syempre sa Channel 185 po sa Signal TV sa pakikipagtulungan naman po ng GCTV. At kasama rin natin ngayong umaga ang ating cute crew na sina Absidi Ferrer Tabua, Idel Ison, Phil Lagtapon, Lourdes Magtunaw, Shekinah Abalon, Shaira Gabornes, gayon din yung ating protect sa sina Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Jonathan Reyes at RTV na sina Eileen Valdez, Wenmark Balatukan, Angelica Kalayag, Bong Chica, Jabez Mancio at mga kasama natin sa Bukawi Transmitter site. Sa punto naman pong ito ay nais naman nating pasalamatan ng ating pong mga kaagapay. Kayo po na patuloy naming nakakapartner sa ministeryo po ng FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at sa inyo pong suporta, going 78 years na po nating naibabahagi ang tama at mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Sa mga nais naman pong maging kabahagi ng ating pong ministeryo, maaari po kayong mag-message sa Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio TV or bisitahin nyo na rin po kami sa aming pong website sa donatenow.febc.ph. One word po yan, ano? donatenow.febc.ph para sa iba pa pong mga detalye. Bago ho kami magpatuloy ni Attorney Chona sa atin hong muling paggunita ng 40 years ng EDSA, ay pagkaing pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay hango sa Kawikaan chapter 21 verse 13. Ang sabi po, ang hindi pumapansin sa daing ng mahirap, daraing din balang araw, ngunit walang lilingap. Kayo po ay aming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya po kung meron kayong mensahe, lalo na nga po at legal na katanungan yan, maaari nyo ipadala sa ating Facebook page, ang Tabas ng Batas FEBC. Tayo po ay mag-pause lang for a break. Sa ating pagbabalik ay tutungo na tayo sa pagpapatuloy ng ating napakagandang diskusyon patungkol sa 40th anniversary ng People Power Revolution. Kaya ito kayo maglilipat ang istasyon, kami po ay magbabalik sa ilang sandali lamang dito pa rin sa Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Fox
Isang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa Punto por Punto. Pagbibigay linaw sa mga palapalagay ugnay sa mga panukalang batas. Akala at panukala. Alright, so tayo po'y nagbabalik muli sa ating programang Tabas ng Batas. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belhica. At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzalez at sa pagpapatuloy ng ating pagtatalakay ng may kinalaman sa People Power Revolution or EDSA Revolution. Ito yung part 2 natin, Attorney, no? At dahil sa paggunita nito ay maraming mga katanungan din na yung relevance niya ngayon, ano ba ang naituro sa atin ng isang napakahalagang bahagi nito ng ating kasaysayan. At ito nga ba, sabi nga ng iba, pagpapatalsik lang ba to ng isang pinuno? Pagbabago lang ba ng administrasyon? Pagsasalin ng kapangyarihan sa isang paraan na sabi nga noon extra-constitutional, pero sa pagkilos ng Panginoon at sa kanyang intervention naging mapayapa pa rin, bloodless, at yun ay dapat kilalanin natin. Talagang galing sa Panginoon yun, dahil kung yun ay saganang atin lamang, malamang talaga napakadugo noon. Pero ang Panginoon talaga ang nagpreserba sa ating bansa at sa ating kalayaan, at naiwasan ang maraming buhay na mabuwis doon sa pagsasalin na yun ng kapangyarihan. Pero marami pa rin mahahalagang tanong, at isa dyan ay yung paano natin masisiguro na hindi na mauulit yung ganoong pangyayari, kasi na-push ng ang mga mamamayan sa, kumbaga, at the edge, na parang kinakailangan magdesisyon ng mga mamamayan, ng mga Pilipino, na anong gagawin natin dito sa pagkakataon na ito na napakahaba na ng panunungkulan, parang hindi naman para sa benepisyo ng mga taong bayan. Kaya sabi nga natin sa pagtatalakay ng nakaraang Sabado, ay yung kapangyarihan, dahil yan ay pinagkatiwala sa taong bayan, ay sila rin ang kumuha, at sila rin ang nagbigay nito sa panibagong administrasyon noon. Kaya itong power na ito ay hindi lang naman galing lamang sa taong bayan, bagamat yan ay kinikilala sa ating saligang batas, kundi galing naman din yan sa Panginoon. Kaya makikita rin natin sa kasaysayan na maraming revolusyon naman ang nag-fail din. Oo, kasi marami nagsasabi, 40 years after, nasaan na tayo? Ano ba ang gains? Ano ba ang losses din from that People Power Revolution? Kasi po kapag tiningnan lamang natin ang revolusyon o yung pagbabago ng sistema, marahil ng gobyerno o pagpapalit ng administrasyon, nangyayari, tao lang yung nagpapalit, attorney, pero may pagbabago ba talaga sa institusyon natin? Kasi, attorney, may mga iba nagsasabi rin na, ba't parang after 40 years, lumala tayo? Ba't naging ganito sitwasyon natin? Ba't ang korupsyon ay mas lalong, hindi ba, up to the highest level ngayon? Kaya, maganda pag-usapan natin ito, at ang ating mga gustong bigyan ng punto ay ang katotohanan na hinayaan ng Panginoon na mangyari ang EDSA Revolution para ibalik yung sovereignty in the hands of the people. Of course, galing yan sa Panginoon pa rin. At itong ating bagong saligang batas ang nagbibigay na ng mga limitasyon, ng hangganan ng mga kapangyarihan at karapatan ng bawat isa. Kaya bigyan natin ito ng biblical foundation, attorney, kasi mahalaga mailatag muna natin yan. Kasi kalayaan at batas, So, paano ba ang kanilang interplay dyan? Kailangan ba ng pag malaya ka, kailangan ba may batas? May batas, paano yung kalayaan natin, di ba? Maganda yan kasi nabanggit mo nga yan, attorney, kasi
kadalasan iisip, pag may batas hindi ka malaya. Oo. Pag may batas ikaw ay limitado. Oo. Ay baliktad ho pala ang ang katotohanan, dahil ang katotohanan na sinasabi mismo ng banal na kasulatan sa Galatians chapter 5 verse 13 na ang kalayaan po natin should not become an opportunity for us for lack of discipline, o yung tinatawag natin na chaos, no? Ang atin pong freedom, ang ating liberty, ito nga ay tinatawag na law of liberty, na binibigyan tayo ng kalayaan at ng sabihin natin ng standard kung saan natin maaaring ma-express ang ating freedom. Kasi kung isipin ko kung ang freedom natin ay walang limitasyon, ay kakainin natin yung kalayaan ng ibang tao. Diba? Ibig sabihin, no? Tama. Kaya ang mahalaga rin yan na naintindihan natin na ang Diyos ay hindi siya Diyos ng disorder, but He is a God of peace. Sinabi yan ng 1 Corinthians 14 verse 33. Kaya ang tunay pong liberty is structured, no? Structured liberty, hindi po siya lawlessness. Ayan, mahalaga yan. Kasi sinasabi nila, kasi kami, under grace na kami, kaya wala na kami pakialam sa batas. Pero sinabi ng Lord, ang kanyang batas ay pangwalang hanggan, and it is perfect. Pero dahil ang tao ay makasalanan, hindi ko natin masunod yung perfection ng kagandahan ng batas ng Diyos. Pero tayo ay nililigtas sa pamamagitan ng grasya ng Diyos at sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Subalit, ang prinsipyo po niyan, true liberty is structured liberty and not lawlessness. Kaya nga po, 'di ba? Isinulat ang ating 1987 Constitution. Hindi po ito para limitahan ang kalayaan ng taong bayan, kundi para mapanatili at ingatan po ito. Tama. Yes. Protection pala siya, no? Oo, kasi mahirap yung unbridled freedom naman. Oo. Siyempre po, bahagi naman nung kalayaan na yan ay yung mga limitasyon din. Kasi may kapwa-tao ka eh. Oo. Kumbaga, hangganan ng ating karapatan ay yung pagsisimula naman ng karapatan ng kapwa-tao natin. Ano? Kaya, alam mo, napakaganda na bigyan pansin natin ito, no, na pagdating sa ating palamang preamble. Ayan, attorney, no? So, sabi nga riyan ay National Moral Declaration. Naku, mabibigat ng mga salita at malalaman yan, ano? It is a National Moral Declaration. Tama, ano? Sa pasimula pa lamang ay pinahayag na sa preamble, we, the sovereign Filipino people, pero hindi nagtapos doon, ha? Imploring the aid of Almighty God. Yung pa lamang, 'di ba, ay nagpapahayag na ng pagkilala doon sa ating identity as a people. Sino ba tayo? The Filipino people, sila ang may kapangyarihan. Kaya madalas natin nadidinig, sinasabi ng mga opisyal natin, ng mga politiko natin, hindi ba, na para to sa taong bayan. Hindi ba? Oo. Kasi nga, iyon yung ating pangkalahatang pagkakakilanlan na meron tayong kapangyarihan. The sovereign Filipino people, sa kanya din naman, at binigay sa kanya ng ating mga batas ang otoridad, ang kapangyarihan, ang layunin ng pamahalaan. Ano? So, dito sa we, the sovereign Filipino people, pansinin ninyo, people sinabi. No? Mamamayang Pilipino, hindi mga opisyal, hindi mga manunungkulan, hindi partido, lalong hindi military, no? Ang sovereignty resides in the Filipino people, yung civilian authority, no? At mahalaga po ito, no, dahil kaya nga ho tayo nagkakaroon ng eleksyon, tandaan po natin, kasi ho yung kapangyarihan na yon ay ating pinagkakatiwala sa mga inihahalal natin. But ang source ay tayong mga mamamayan na mula sa Panginoon. Kaya hinihingi natin ang gabay, ang pangunguna ng Almighty God, kasi nga po,
hindi rin naman natin kaya, no, na madalas nga na ipagkakatiwala natin yung kapangyarihan na yan sa mga hindi nararapat, ano? Kaya kailangan natin talaga ng guidance, ano, ng Almighty God. Ngayon, pag tinignan natin ang Genesis 1:26, human beings possess stewardship authority. Yes. So doon po ang nito, ang saligan din ito na kung paanong tayo ay pinagkatiwalaan, ano, doon sa kapangyarihan na ito, ay makikita rin po natin kung paano pinagkatiwala ng Diyos ang pamamahala sa creation sa tao, no, sa pasimula pa lamang. So, ganda naman, ano, stewardship. Kaya dapat tayo bilang mamamayang Pilipino na meron kapangyarihan, dahil stewardship po ito, dapat Katiwala. katiwala lang tayo. Kaya dapat po, maingat po nating ipinagkakatiwala din ito sa mga tao na dapat na manungkulan. Ayan. So, political authority is delegated. No? And sabihin nga natin, maganda yung term mo no, sa Tagalog, pinagkakatiwala lamang at hindi pag-aari. Di ba? Importante yun eh. Kaya po, dapat pinangalagaan natin yung ating boto at sinusuring mabuti kung sino yung mga inihahalal dahil yan pong political authority, yung kapangyarihan na yan ay pinagkatiwala lamang sa atin. Ngayon, ang constitution po natin, ang ating saligang batas ay hindi po ruler-centered. Pansinin ninyo, sa mga salita pa lamang na yon ay nagpapakita na hindi po nakasentro sa ilang tao o isang tao lamang, kung hindi kanyang pinagtitibay ang isang citizen-centered nationhood. Kaya nga mamamayang Pilipino, the sovereign Filipino people. Kaya tandaan po natin yan. Ngayon, attorney, gusto natin malaman naman yung patungkol sa imploring the aid of Almighty God. Kasi very unique ito sa ating saligang batas. Tama. Kaya nga, maganda ngayon na nabanggit mo na yung sovereignty ng taong bayan ay ibig sabihin na to na ang bawat isa sa atin ay katiwala ng Diyos. So meron tayong responsibilidad sa ating bayan, lalo na ngayon parating ang barangay election. Meron tayong obligasyon. Pag-aralan natin mabuti sino ba itong mga nagpipresenta sa ating barangayan na gustong mamuno. Pero higit pa riyan, sinabi doon, we the sovereign Filipino people imploring the aid of the Almighty God. Ibig sabihin, ina-acknowledge natin na ang state acknowledges moral accountability higher than itself. Ibig sabihin, tayo naniniwala na hindi lang tao ang sovereign, pero merong pinanggagalingan ng ating sovereignty. Merong Almighty. Diba? Ano ibig sabihin ng Almighty? Higit na mga pangyarihan Diyos. Pinaka. Oo. Pinaka na. Oo. Pinaka. Dati, ang gamit divine providence, noong 1973 Constitution, pero ngayon hindi na. Mas Almighty God, no? At mas karapat dapat, 'di ba? Mas mas tumpak, no? Oo. So ang ito ay hindi nag-i-establish ng relihiyon, pero ito nire-reject niya yung tinatawag na moral relativism in power. Grabe. Very yun. Kasi kapag wala kang acknowledgement ng Almighty God, ang ating moral compass ay kanya-kanya. Ibig sabihin, walang north, walang south, walang east, walang west. Kung anong gusto mo, sa mo ituro ang iyong direction, yun ang direction mo. Pero sinabi, if there's an Almighty God, then there is a standard of truth and justice, of what is good and what is right. So, hindi pwedeng your truth, my truth, his or her truth. Hindi ganun eh. Kaya nga kapag tinitingnan natin ang konstitusyon natin sa preamble, it actually expresses a theistic worldview. Diba? So, ang sinabi yan, and it resonates doon sa Proverbs chapter 14 verse 3 na nagsasabi, righteousness exalts a nation, no? And sin is a reproach to the people, no? Ang katwiran at ang pagiging matuwid saan compared to the standards of the Almighty, no? The law must answer to justice beyond power. So ang atin pong batas ay kinakailangan inililinya natin sa mas higit na mas mataas na pamantayan ng hustisya
At ang hustisya na yan ay nanggagaling po yan mismo sa ating Panginoon. Now, at sinabi rin dito, imploring the oath of the Almighty God to build a just and humane society. So yan ang layunin. Oo. Ang ganda ng preamble natin, ano? So ito ay ibig sabihin ang ating mga batas sa ating bayan na manggagaling sa atin mga mambabatas ay kinakailangan mag-protect ng human dignity at hindi lamang po ito order. Hindi lang siya peace and order, pero dapat ang dignidad po ng tao ay kanyang pinoprotektan. So, just and humane society. Diba? Ganda. So, pareho po yan. No? Kaya nga po ang ating mga akusado ay meron pong pangakarapatan. Kasi humane ang treatment natin sa kanila. So, sa Micah chapter 6 verse 8 sinasabi, justice, mercy, and humility. Napakahalaga po yan. Justice without mercy becomes oppression. Diba? Justice without mercy becomes oppression, pero mercy without justice becomes disorder. Yan. Kaya nga, ang ating konstitusyon ay binabalanse po yan pareho. Tama. At alam mo, attorney, bukod riyan, ay meron pang sinasabi na to secure the blessings of independence and democracy. Pagpapala pala yun. Ay, oo naman. Alam po ninyo, lalo na patungkol sa religious freedom. Pag tinignan po natin ang ibang mga bansa, walang ganoong pinaiiral, kung kaya't merong mga matitinding persecution, sa mga Christian sa ibang bansa, Pero dito sa atin ay merong sinasabi mismo ang ating saligang batas na kailangan i-secure mo. Kailangan siguraduhin mo na itong pagpapala ng kalayaan at demokrasya ay mapoproteksyonan at mapipreserba. Gusto rin natin sabihin, attorney, at ito ay isang punto na dapat ipanalangin natin, may mga pagtatangka po sa batas natin na limitahan ang ating religious freedom. Kaya po dapat, at maging ang rights ng mga parents, ay hindi lamang limitahan kundi tanggalin. May mga ganyang attempts sa ating mga pinapanukalang batas. Kaya maging mapagmatyag tayo, maging maingat po tayo dahil sa ito ay pinahahalagahan natin ang ating kalayaan na magkaroon po ng pananampalataya at ating pong isa pamuhay yung pananampalatayang yun. Napakahalaga ho yan sa buhay ng isang tao at ng isang mamamayan. Kaya napakahalaga rin na na ating poproteksyonan at ipaglalaban po yan. Maging yung ating pong mga pamilya, na ang mag-asawa, ang mga magulang ang merong primary right. Ngayon, yan ay bahagi ng ating pagsisiguro ng independence and democracy in our country. At alam po ninyo, pag tinignan nyo ang Deuteronomy 8:2 at iba pa hong bahagi ng banal na kasulatan, meron laging pagbabalik tanaw sa mga nangyayari sa buhay, tulad ng Israel, hindi ba? Yung kanilang buhay as a nation, sabi nga matuto rin tayo sa kanilang mga nakaraan. Gayon din ang EDSA, magiging isang paalala ito sa atin na bagamat mayroong ganoong napakalaking kaganapan na nagbigay ng pagbabago sa ating lipunan, dapat bantayan po natin kasi maaaring, maulit ang kasaysayan. Sabi nga, history repeats itself kung hindi natin matututunan yan. Kaya po yung EDSA, yung paggunita natin, magsilbi nawang safeguard sa atin. Paalala na gano'n yung mga nangyari noon at wag nang maulit ang mga naganap noong nakaraan. At sa ating pong preamble, alam mo maganda tong isang pagbibigay kahulugan natin, yung ito ay actually a national repentance statement, Parang oo nga, It's a nation's repentance statement. That's right. Ang ganda to lagay mo dito, attorney, dahil matapos na magkaroon ng pag-aabuso sa kapangyarihan, nagbalik tanaw tayo at sinabi natin, Lord,
Hindi po pala sa amin ang kapangyarihan, sa inyo galing. Steward lang kami, katiwala lang kami. So, ngayon, attorney, matapos na malalaman natin itong mga bagay na ito, paano ba isasabuhay yung mga prinsipyo na ito sa bawat bahagi ng ating konstitusyon? Nako, maganda ngayon kasi natapos natin na paliwanag yung spirit behind, the intention behind noong ating konstitusyon through the preamble natin. Ngayon, titingnan natin mabilisan, hindi naman natin na i-attempt kasi sa law school isang taon nating inaral ang constitution. Yes. So, ngayon ay titingnan lang natin ano ba yung mga pertinent articles ng ating Constitution. Ang ating pong Constitution na nagresulta after po nung EDSA ay composed of 18 articles, no? 18 articles po 'yan. At ang mga articles po niyan ay maaari ho nating tawagin na mga guardrails of power. Yes. Dahil ang ating Constitution ay designed hindi ho para mag-create ng mga perfect leaders, pero actually to restrain imperfect ones. Yan. Kasi yan po ay dapat maalala natin na the only one that is perfect ay ang ating Panginoon. Subalit tayo po ang kanyang mga katiwala, mga imperfectong tao, kahit ang ating mga leaders na minsan iniidolo po. Natin ay hindi rin ho perfecto, kaya ho meron ho tayong mga separation of powers, meron ho tayong checks and balances, because hindi ho kino-concentrate na kapangyarihan sa iisa o sa iilan. So, ang Article 1 ho ng ating Constitution, dyan ho nating matatagpuan yung national territory. No, napakaganda ng history ng ating bansa, kung paano mo nalaman ang territory ng Pilipinas mula sa Treaty of Paris, Treaty of Washington, ang mga convention po ng US-UK Convention ay diyan ho na itala ano po ang mga teritoryo natin, no? Ngayon na mainit ang mga usapin sa Kalayaan Island Groups at yung usapin sa UNCLOS na kung saan ang atin pong EEZ o yung tinatawag na exclusive economic zones. Lahat ho yan ay makikita natin ang pinagmulan sa diskusyon lang ng Article 1 no, ng ating Konstitusyon. At kung saan ang Article 2 naman ng ating Konstitusyon ay yung tinatawag na Declaration of Principles and State Policies. Dito po natin makikita ang ilan ho sa mga statement na ang sovereignty talaga resides in the people. Diyan po dinidiscuss din na tayo ay isang Republican at Democratic nation. At diyan ho pinapaliwanag din ang civilian supremacy over the military. Ang emphasis po sa social justice at ito, no, ang proteksyon sa pamilya. So makita po natin na sa banal na kasulatan ng sa Exodus chapter 18 verse 21 na ang mga leaders po ay kinakailangan maging mga lingkod. Hindi po sila mga boss at amo na dinodominate, no, ang taong bayan, dahil the government actually exist for the welfare of the people. Ngayon naman, attorney, ito no, mahalaga to. Mahalaga to kasi ang Article 3 at talaga tayo naman maging sa law school nagbigay ng oras talaga dito, no, sa Bill of Rights, ano. Kasi po napakamakapangyarihanan ng estado, ng gobyerno, no, na lahat ng power ay nasa disposal niya. Kaya kailangan proteksyonan yung karapatan din ng mamamayan, ng taong bayan, ano? Kasi baka may intrusion, may manghimasok, ano? Panghimasukan yung mga karapatan na dapat ay sa taong bayan. Pakialaman nila, no, kung paano natin i-conduct the affairs natin sa ating mismong pamilya, at sa ating rights din, ano, bilang mga mamamayan na mga may pananampalataya, higit diyan, ano? Kasi kaya ba't lagi natin binabanggit yun? Kasi nga nakikita na natin na nangyayari sa ibang bansa, sa buong mundo, na meron ngang hindi lang encroachment, infringement, intrusion, kundi talagang binabaliwala, ano, ang karapatan, lalo na nga sa pananampalataya ng mga actually ng mga Kristiyano, no, sa ibang mga bansa, no? Kaya ito po ay protection para sa ating mga mamamayan, ang Bill of Rights. Kasi ano matututunan po natin doon sa EDSA, People Power Revolution, nakita po natin na yung pong kapangyarihan ay maaari pang lumawak
Mhm. Oo, kapag hindi po nilimitahan. Oh, may Yeah. tendency, hindi ba? Parang sabihin nga ngayon, attorney, no? Dati, ilang milyon lang ang sangkot na halaga sa katiwalian. Ngayon, bilyon-bilyon na. So, Yeah. yun ho eh. Pagka kasi, ay, umubra pala, pwede pala to. Ay, di ba, napupush hanggang maging tila wala ng limitasyon. Kaya po napakahalaga ng Bill of Rights. Ngayon, meron din po kasing warning sa Isaiah 10:1 to 2, no, verses 1 to 2, na merong warnings about unjust laws kasi kailangan bantayan din natin 'yan kasi pag may pinapanukalang batas, attorney, no, na talagang lilimitahan at yuyurakan yung ating karapatan under the Bill of Rights, dapat po talaga na 'di ba, na tayo magsalita riyan at tayo ay tumindig laban diyan sapagkat ang mismong Bill of Rights ay tumutugon at kinikilala yung karapatan natin bilang mga tao, mga yan. So rights protect weak against the strong. So yan po yan. Kasi dahil nga makapangyarihan ng pamahalaan, kaya dapat po ay yung karapatan ng mga mamayan ay maproteksyonan at maingatan. So Article 6 to 8, actually, yung 4 and 5 on nationality, suffrage, Citizenship tsaka suffrage, no? citizenship and suffrage. Palagi ko magkakaroon tayo ng pagkakataong pag-usapan yan, no? But sa separation of power po kasi, kinakailangan, nabanggit ni attorney kanina, yung checks and balance. Kasi nga po may executive, legislative, judiciary. So may kanya-kanya po silang layunin at function, mandato. Ngayon, kinakailangan po ay wag mag-overlap. Kinakailangan po ay kung bawa executive, tagapagpatupad ng batas, kongreso, legislative, tagagawa ng batas, tagalikha ng batas. Ang judiciary naman, ang ating mga hukuman, ang nag-i-interpret, no? Pero gusto natin sabihin na nag-i-interpret not on the basis of their own interpretation, kundi on the intent of the framers of the law. Sino ba yung lumikha ng batas? Ano yung kanilang intensyon, layunin nung kanilang nilikha yung batas? Yun ang i-interpret nila. That's the way they will interpret. Kasi attorney, issue rin ngayon yan. Sabi ay judicial legislation daw. So anyway, ang separation of power is to make sure na yung lawmaking nasa legislative, ang execution ng laws nasa executive, at yung interpretation ng law ay nasa judiciary. So alam po niyo ang Jeremiah 17 verse 9, nagpaalala na yan sa atin kasi ang heart is deceitful. Yeah. Oo, above all things, no? Kaya po we have to guard our hearts kasi prone yan to corruption kasi broken people tayo. At alam mo, attorney, pag binigyan tayo ng absolute power, 'di ba? Sabi nga, it corrupts absolutely, 'di ba, no? So kaya kailangan mag-ingat. Therefore, power must be divided, must be ang tawag doon, dinidistribute, para mag-check tayo kung ginagawa pa ba ng bawat isa ang kanyang tangkulin at layunin. So attorney, meron din tayong mga independent commission. Ano ba tong mga ito? Yan. Oo, so yung independent commission is yung sa after ng Article 8 na yung sa Judicial Department na banggit mo nga, no? Bukod dun sa 3 branches of government na diniscuss sa Article 6, 7, and 8, meron pa palang ibang mga parte ng gobyerno na wala din sa tatlong branches na yun, no? Yes. So ito yung mga tinatawag na mga constitutional commissions or independent commissions para i-prevent no, ang intrusion at mga manipulation katulad ng manipulation sa eleksyon, public funds, no? At syempre yung professionalism sa government. No, yan po diyan na-establish ang COMELEC, ang COA, at ang Civil Service Commission. So, isa pong lesson sa atin na ang demokrasya po ay nagko-collapse kapag ang mga referee ay kinokontrol. Kaya nga po gumawa ng, kumbaga, mga bantay sa gobyerno, at ito po yung mga Constitutional Commission. Kasama na rin po dyan ang Office of the Ombudsman. Ano po? And now, yung Article 10 po ay yung patungkol naman sa local government na kung saan kinilala ho ng ating konstitusyon ang pagkakaroon po ng isang mas maliliit na gobyerno
bukod sa national government, no, na ito nga ay in-spell out in more detail doon po sa atin pong sa sa local government code. Yes. Sa local government code na 1991 na kung saan mas pinaliwanag ang administration po ng local government. Ang Article 11 po, ayan, no, it talked about the accountability of public officers. No? Yan, Kasama na yan. po dito ang ano po ba ang public office, no? Public office is a public trust. Nabanggit din ho dito kung paano humaaring madisiplina ang government officers, lalo na po yung tinatawag na proseso ng impeachment, no? Which is the peaceful removal of abusive leaders, no? At ang revolution ang nagiging kung pwede hindi na siya maging resort, no? Pero hindi siya ang first option na every time na hindi nakakasundo at ayaw ang leader, meron pong prosesong dapat sinusunod. Yes. So sabi po yan sa 2 Samuel chapter 23 to verse 3, ang rulers po must rule justly and authority is conditional upon justice. Ngayon, from Article 11, makita natin sa Article 12 yung national economy and patrimony. Nabanggit din po sa Article 13 ang social justice at human rights, no? At yung Article 14 yung education, science and technology, arts, culture and sports. At ito na, yung Article 15 na patungkol naman sa pamilya. Ayan. No? Yung family, no, na tinawag sa Article 15 na foundation of our nation. At ang marriage po, ang tinawag naman na ang foundation ng family. Kaya nga po, mahalaga. At I think ito lang ang konstitusyon o kung hindi man, ito, isa to sa pinaka-pro family na constitution. Kasi, in-include ito kasi ang authoritarian systems weaken families, no, in order so that the state could control the families and the people. Pero ang ating konstitusyon, reverse po yan. Napakaganda, no? Blessed talaga, no? Yes. Kasi very wise ang ating pong mga framers. Ayon ho sa Psalms 127, our society is built from households and strong family produces freer citizens. Ayan. At talagang alam natin na yung wisdom na yan ang galing sa Panginoon, ano? Kasi tayo lang, kung hindi ako nagkakamali, ang merong ganyang probisyon ng pagkilala sa pamilya, sa kasal, sa karapatan ng mga magulang na palakihin ang kanilang mga anak based on their religious conviction. Parang tayo lamang yata sa buong mundo ang merong ganyang mga tawag ito, batas, ano? Oo, na tsaka nakalagay sa separate konstitusyon. article. Yes. Kakita mo yung importansya at pagpapahalaga sa pamilya, kaya wag natin kakalimutan yan, ano? At sa pagpapatuloy natin sa Article 17, ano? Actually, marami pa ho kasi talaga at wala tayong panahong discuss lahat, pero amendment process, ba't natin binibigyan ng pansin? Kasi po, merong paraan ng pagbabago ng saligang batas, ng pamahalaan, yung at least yung sistema, ano? Nang walang dahas, ayan, nang walang violence, ika nga, inaalaw o pinibigyan ng kalayaan din ng ating konstitusyon ang reforma, pwedeng magkaroon ng reforma para po ang revolusyon ay hindi nakakailanganin. So again, ano ang napaka-unique sa ating 1987 Constitution, ano? Napaliwanag na ang maraming provision patungkol rito. Pero alam po ninyo, kung ibabase natin ang pagkalikha ng saligang batas na ito sa kanyang kasaysayan, nanggaling po tayo sa sabi nga, national trauma daw. Ayan, siguro maraming makaka-relate kasi marami ng mga about mental health awareness ngayon, ano? So para nagkaroon daw ng national trauma, kung kaya't mula roon ay nailikha at naisulat ang isang saligang batas na talaga nagbigay ng pagpoprotekta, no, sa kalayaan, sa demokrasya ng ating bansa at ng ating mga mamamayan. Kaya meron pong pagbibigay diin sa dignidad of the human person,
Mahalaga yan, di ba? Yung accountability ng ating mga inihalal na mga opisyal ng pamahalaan, accountable sila sa atin. Dahil po nasa atin ang kapangyarihang pinagkatiwala sa kanila, no? Moral limits of power sa mga nanunungkulan ay hindi po free for all. At hindi po ownership yan, stewardship yan, pinagkatiwala lamang po yan sa ating mga nanunungkulan. At citizen participation na nagpapatuloy po, hindi pag naihalal na natin, parang hahayaan na lang natin sila. Hindi po. Pagkahalal natin sa kanila, dapat nagsisimula doon yung ating pagbabantay. Oo, mas lalo nating tinitingnan ano ang kanilang mga ginagawa. Ayon ba sa sinasaad ng saligang batas at para nga ba sa kapakanan nating mga mamamayan. So, meron pong pagkilala na ang ating mga naihalal na opisyal ay hindi perpekto. Wala naman talagang perpekto, di ba? Kaya dapat palakasin natin, patatagin natin ang ating mga sistema at naririyan yan sa saligang batas. Kaya dapat mulat ang ating mga mamamayan. So, ang biblical insight natin, of course, is 1 Samuel 8. May mga warnings about centralized kingship na isa lang, kumbaga, nasa sa isang tao lamang ang paglikha ng batas o kapatupad nito at pag-interpret nito. Mahirap naman yun, attorney, no? Na isa na lang ang nagdedesisyon para sa lahat. Ay mahirap na yan dahil masisikil ang ating mga kalayaan yan. Kaya nga po, ang konstitusyon natin ay nag-disperse ng power, dinistribute ang power to avoid tyranny. Yan. Ayan. Kaya nga, ang matututunan natin, attorney, sa paggunita natin sa 40th anniversary ng EDSA People Power, na ito ang power of the people ay continuing po ito. Hindi lang po natin ito ginugunita, pero ito po ay a daily citizenship that needs to be exercised and responsibility that we need to take care. No, ang people power today is expressed sa ating moral voting, no? Yan, sa ating lawful participation, katulad ng atin din sa ating talastasan sa ating social media, pati na rin po kung saan ang atin pong defense of truth, no? Ang pakipaglaban sa katotohanan, and syempre ang strengthening ng ating mga pamilya. Kaya nga po, 2 Corinthians 3:17, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Pero yung pong kalayaan ay mag-survive lang kung, of course, guarded by truth at meron tayong responsibilidad. Kaya nga po, paalala sa atin ng ating konstitusyon na ang kalayaan ay hindi lamang po pinaglalaban, pinoproteksyonan, inaalagaan din po ito araw-araw. Kaya po para sa isang matagumpay na pamamahala ng ating mga opisyal at matagumpay din na pamahalaan at isang matagumpay na bansa, sama-sama po na nagtutulong-tulong tayo. Hindi po natin hinahayaan lamang sa mga opisyal natin. Kundi tayong mamamayan, dapat, yun nga, nabanggatan natin, mula tayo sa mga katotohanan ng mga pangyayari sa pamahalaan at kumikilos din po tayo, no? Nagpapaalala tayo sa kanila, pinapanalangin natin sila. At binibigyan natin yung sarili natin ng boses, no, para ipahayag din kung sila ay nagkakamali na, no po. Kaya yan po ang ating pagtatalakay ng EDSA Revolution, People Power na ginunita po natin, Kaya nawa po ay nagkaroon ng kalinawan sa atin ang patungkol sa paggunita na ito. Opo. Kung hindi niyo na sundan ang amin pong first part, ay pakinggan niyo po yung amin pong discussion last week po dito na amin pong natalakay. Kaya wag ho kayong aalis, babalik ho kami ni Attorney Chona para sagutin po ang inyong mga katanungang legal dito lamang po sa Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto. Alright, so tayo po ay nagbabalik sa ating programang Tabas ng Batas at ngayon ay dadako na po tayo sa ating pong blockbuster segment ng Payo de Asunto kung saan susubukan ho naming sagutin ang inyo pong mga katanungang legal. Kaya't bigyan daan natin ang unang katanungan mula sa ating listener. Hello, ask ko lang. May nagsanla sa akin ng bahay nila.
Ngayon, di nasa akin yung titulo. May kasunduan kami na babayaran ako sa pagkakasangla sa oras na makahanap sila ng buyer ng bahay. Tanong, kung nasa amin ang titulo, may habol ba kami sa property kung sakaling hindi na nila tubusin ito? Kanino ang karapatan ng property? Nasa nagsanla pa rin po ba? O sa pinagsanlaan? Ano pwede naming maging hakbang? Ayan, attorney. So, sanla, mortgage, So, umutang at itong lupa na ito, itong property na ito ay isinanla bilang collateral, no? Ito yung sasagot kung sakali hindi mabayaran yung utang, itong property na ito. So, nasa kanila ang titulo. At syempre, ang tanong nilang una, may habol ba kami sa property kung sakaling hindi na nila tubusin ito? Meaning, hindi na nila bayaran yung utang, Meron po, kasi nga yung property na yan na isinanla sa inyo ay ang magiging, yun nga panagot. Oo, siya ang sasagot doon sa pagkakautang na hindi nabayaran, yung property niyan. Pero may proseso, at hindi po kaagad-agad nangyayari yan dahil meron pa tayong foreclosure na tinatawag na kailangan makonsolidate yung title at meron pang redemption period na 1 year, para po ma-redeem pa noon talagang may-ari yung property na yan pag course, attorney, nabayaran yung utang, So, isang katanungan pa niya, kanino ang karapatan ng property? Sa nagsanla pa rin ba o sa pinagsanlaan na? Yan. Kaya, ang may-ari pa rin po ang may karapatan. Meron pong prinsipyo sa batas na tinatawag na pactum commissorium na kung saan ang nagbayad, kapag hindi nakabayad, automatic na nagmamay-ari na yung pinagsanlaan. Ay, bawal po yan kasi para po siyang equivalent sa tinatawag na theft. Kaya ang pagsanla, sinabi nga ni attorney, ito lang ay seguridad na parang pag hindi makabayad, maaaring ibenta ang property para makabayad. No? So, ang may karapatan pa rin po is yung nagsanla. Pero, ang mahalaga tayo, suriin niyo po yung inyong kasunduan. Yes. Ito po ba ay malinaw na sanglaan at meron po ba itong notaryo? Kung hindi sila nagbabayad, padala kayo ng demand letter at kung kinakailangan, i-foreclose ang property para inyo pong itong maibenta. Kaya syempre, ang konsiderasyon mo na pinagsanlaan, mabayaran ka. Oo, doon sa pagkakautang. At kaya po nalinaw po ang mga bagay patungkol yan. Sabi nga ni attorney, kailangan tingnan yung kasulatan at kung kinakailangan pang maglinawin or kinakailangan na kayo mag-demand ng payment, demand letter po yan. So attorney, bigyan daan natin isa pang katanungan mula sa ating kaagapay. Mga attorneys, please help. I need to seek some advice regarding po sa night differential. Paano po pag sinabi ng company na kasama na sa sahod ang night differential at sa ITR wala pong naka-indicate dun? Tama lang po ba yun? Pero sa new employees, ang contract nila may indicated doon na may night differential sila upon regularization. Bakit po sa amin ay sinasabi na kasama na sa sahod? Ayan, attorneys, ito magandang linawin to, night differential. Ito po ay karagdagang bayad sa ating mga manggagawa na nagtatrabaho ng night shift. Na tinatawag natin. Kasi bakit? Kasi po ang layunin kasi siyempre pag sa gabi, kailangan makapagpahingan naman tayo. Pero dahil ikaw ay nirequire na magtrabaho, dapat po merong karagdagang bayad yun. Kasi may nawala rin sa'yo, di ba? Yung dapat pinagpahinga mo ay ipinagtrabaho mo. So attorney, ito ba ay dapat na nakasaad doon at malinaw na nakasulat at nakalahad doon sa ITR? Paano ba daw ito? Kasi may kontrata sila. So tanong din natin, malinaw po ba ito sa kontrata ninyo? At bakit daw po meron sa kanilang sinasabi na kasama na daw sa sahod yung night differential nila? Opo, yun yung tinatawag na all-in, quote-and-quote, all-in salary na kung saan ipinasok yung night shift differential. Pwede naman po yan, pero ito po may kondisyon ayon sa batas po natin. Sabi nga, dapat nakasaad ito sa inyong employment contract. Yes. Tsaka yung inyo pong kabuuang sahod, dapat mas mataas po ito sa minimum wage. Kasama po ang night shift differential na
10% po yan, no? Mm-mm. Plus 10%. Hindi po pwedeng gamitin ng all-in na rason para pababain po yung sahod ninyo sa talaga pong minimum wage. Ngayon, minsan ho kasi hindi ho talaga na ilalagay ang night shift differential sa ITR kung may mga pagkakataon po na hindi ho siya dahil wala ho siyang nakabukod na item. Minsan pumapasok ho ito sa gross compensation income o yung tinatawag na non-taxable income kasi kung ikaw ay minimum wage earner. Pero alam niyo po, siguro ang pinakamahalaga po dito, tingnan niyo po kung bakit ho yung existing employees po ninyo, tsaka yun yung employees sinasabi medyo may pagkakaiba no? Oo. Parang nagkakaroon ng equity issue. Kasi maaring nagbago yung polisiya po ng inyong kumpanya para maging mas competitive sa pagkuha po ng bagong empleyado. Pero tingnan po natin kasi kung ang lumang kontrata po ninyo ay wala hong nakalagay na night shift differential at sinabing inclusive na ito, kailangan po nilang patunayan ng kumpanya na kayo po ay covered at hindi ho na-violate ang inyong right. Pero sa mga bagong empleyado naman po, ang paglalagay ng night shift differential upon regularization ay parang ginawa ho nila itong isang insentibo. So, ang pwede ho nilang gawin dito, check nyo po yung kontrata po ninyo. Tingnan nyo po sa inyong payslip kung nakalagay po doon yung night shift differential. At syempre, kausapin nyo na rin yung HR po ninyo. Dapat naka-itemize. Kung meron hong talagang pagkakamali, maaari ho kayong magtungo sa DOLE. At doon ho kayo maghingi po ng advice. Even na pwede hong bisitahin nilang inyong pong kumpanya. Oo. At bigyan daan pa natin isang katanungan. Sabi niya, makakakuha pa ba ng Certificate of Marriage ang Bilasco? Kasi kinasal sila noon pero hindi na i-register. Ngayon namatay na po yung asawa niya. Pwede pa rin ba niyang ma-claim yung marriage certificate? Nangyari po yung kasal, hindi lang agad na-register. At paano ang gagawin upang ma-register pa rin yung kasal nila? Alam mo, maganda lang dito, attorney, talaga namang may kasal. Oo, nangyari naman talaga, naganap yun. Oo, hindi lang na-rehistro agad yung marriage certificate. Kaya meron naman proseso no, para sa delayed registration. Pwede po namang mangyari yun. Kasi wala ka namang, walang hindi makatotohanan naman doon sa nangyari. No? Hindi lang na irehistro yung fact of marriage. Pero pwede pa, no? Through delayed registration. Attorney, anong kailangan dito? Affidavit? Oho, kailangan po ninyong siguraduhin na may marriage license po sila at maaari ho kayong nung sila nagpakasal, sila po may lisensya at pumunta po kayo sa local civil registry at karaniwan sila po humihingi ng affidavit ng delayed registration na isasalaysay kung bakit ho na hindi na-register ng tamang panahon at yung negative certification ng marriage para mula sa PSA na hindi ho sila kasal at may copy po ng marriage contract na kung saan nagpirmahan po sila at may affidavit ho yan ng two disinterested person na pinapatunayan na nangyari yung kasal at kung patay na po ang kabiyak, hinihingi po yung death certificate. So, punta ho kayo sa local civil registry. Yan po ang naging talakayan natin sa Payo de Asunto. Kung hindi nyo napakinggan ng buo ang ating kasagutan, pwede nyo pong balikan ito sa ating Facebook page at 702 DZAS-FEBC Radio o sa Tabas ng Batas FEBC. At kung hindi ho namin nasagot ang inyong pong mga katanungang pinadala na sa amin, pwede niyo po itong abangan sa susunod pong mga Sabado para amin pong sikaping sagutin po ang mga ito. Sa mga may legal concerns naman po, maaari ho kayong mag-message sa amin pong Facebook page. Ngayon po ay dadako na po tayo sa atin pong prayer time. Ama, makapangyarihan sa lahat, kami po'y lumalapit sa inyo sa pangalan ni Jesucristo na inyo pong anak with boldness and confidence, Lord, to ask, Lord God, for your grace in times of need. Yes, Lord, sa oras na ito, sa mga tao, Lord, sa aming pong mga kaagapay na sumusubaybay, Lord, ng mga dumadaan sa anumang mga pagsubok, kabigatan sa buhay. Lord, we pray that your grace would be upon them. Yes. Ikaw, Lord, ang maging tagapagtanggol, Lord God, na may mga problemang
kinakaharap, Lord. Yes. Legally, financially, Lord God, even, Lord God, relationally. Panginoon, Ikaw ang maging kalasag, O Diyos, ng mga ino-oppress, Lord, yung mga nagiging victims of injustices, Lord. Ang mga kabataan, Panginoon, na na-abuse, Lord, dalangin namin ang iyong protection sa kanila. Kayon din, Panginoon, ang aming bayan, Panginoon, as we celebrate the 40th anniversary, Lord God, of the People Power Revolution, Lord. Salamat po sa aming konstitusyon na ibinigay mo sa amin. Dalangin po namin, O Diyos, na matutunan po namin gamitin at, Lord, protektahan, Lord, and to exercise, Lord God, the rights and the responsibilities that is given to us bilang mga katiwala, Panginoon, ng kalayaan na ito. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen. Salamat po mga kaagapay sa mga tumutok sa radyo, via online, via Facebook, at via YouTube, sa Channel 185 din po sa Signal TV, sa pakikipagtulungan ng GCTV. Kami po ang inyong mga kakampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako po si Attorney Pastorni Jeremiah Belhica. At ako naman po si Atty. Chona Cruz Gonzalez. Nag-aanyaya sa inyo lahat na samahan kaming muli sa susunod na Sabado sa parehong oras at himpilan. Kaya't lagi po nating tatandaan, kung uunawain at susundin, kakampi mo ang batas. Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.